piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello po, magandang umaga po muli, tanghali o gabi, anong oras man tayo kung nakikinig dito sa araw-araw na pagpapala. Dalangin ko po na tayo po ay lalong pagpapalain ng ating Panginoon. So sabi nga po dito sa Psalms 34 verse 19, the righteous person may have many trouble, but the Lord deliver him from them all. So bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito, sa oras na ito, at patuloy mong gagamitin ang programang ito upang ang lahat po na nakatune in sa programang ito, dalangin po namin, Lord, ay patuloy mo naman po silang pagpapalain sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang topic po natin, mga kaibigan, kapatid, na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, ang ating pong pag-usapan is about don't give up. Yan. Alam po natin na tayo po ay katatapos lang po ng malakas na bagyo. So marami na po, meron po dito sa atin na binaha, nakagaya din po sa amin doon sa San Mateo, pagdating po ng taon-taon laman ng balita na pag may bagyo nababalita po yung lugar po namin na doon po sa Banaba. So sabi nga po dito sa ating binasa, Psalms 34 verse 19, the righteous person may have many trouble, but the Lord deliver him from them all. Sabi nga, makakaranas man daw po tayo, ang taong matuwid, sabi nga, makakaranas man ng pagsubok, sabi nga, agad din pong maiibsan. Kaya nga po, sa nagdaang bagyo, marami po dito sa atin ay binaha, mga tipong ganon. So, sabi nga, wag na po tayong bibigay. Wag na po tayong basta-bastang bibigay sa Panginoon. Don't give up. Sabi nga po ng Panginoon. Dahil, bagamat dumaan man po tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, sabi nga po dito, mayroon yung pangako ng Panginoon na mayroon tayong pinanghahawakan. Ang sabi dito na kapag daw po ang taong matuwid may suliranin man, sa tulong ng Panginoon, agad din yan maiibsan. Kaya yun po yung advantage po natin na mananampalataya sa Panginoon kahit maraming bagyo na ating pinagdaanan, maraming unos na ating pinagdadaanan, madali lamang po tayong makarecover dahil mayroon tayong pinanghahawakan ng salita ng Panginoon. Sabi niya dito, sabi nga, pag mayroon daw po tayong suliranin, agad din yan maiibsan. Sabi nga, bakit minsan pinapahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok? Minsan napapansin po natin, Lord, minsan, kung anak mo ako, Panginoon, bakit minsan parang mas matindi pa yung trials na pinagdaanan ko ngayon kaysa dati, di po ba? Minsan ako pagka dumadaan ako sa trials, mga pagsubok sa buhay, minsan tinatanong ko si Lord, Lord, bakit parang ang bigat, parang mas mabigat ngayon yung pagsubok na dumarating sa buhay namin. Nung hindi ako mananampalataya, parang hindi ko ramdam, di po ba? Kaya lang sabi ng Panginoon, ang advantage lang po natin ngayon ay meron tayong Panginoon na kasama po natin sa lahat ng mga pagsubok natin sa buhay. Kaya minsan, bakit kaya inaalaw ng Diyos na tayo po ay dadaan sa mga pagsubok? Kaya sabi nga, unang-una, sabi nga, para lalo daw po tayong tumatag. Para lalo daw pong tatatag yung ating pananampalataya. Exercise po ng ating pananampalataya, yung mga pagsubok na dumadaan po sa ating buhay. Dahil ang sabi po ng Panginoon, pag dumating daw po yung mga trials, ano po yung unang-unang sabihin ng Panginoon sa atin sa John 1:9? Sabi po doon, be strong and courage. Sabi nga, don't not be afraid. Wag daw po tayong matakot. Sabi nga, kailangan daw po natin ang
kailangan daw po natin magpakatatag. Sabi po dito, do not be discouraged. Huwag po tayong ma-discourage. Huwag daw po tayong madismaya. Huwag daw po natin titignan kung gaano kalaki yung bagyo sa ating buhay. Ang titignan po natin kung gaano po kalakas yung Panginoon po natin na siya pong magbibigay sa atin ng tagumpay. Kahit gaano daw po kalaki, gaano daw po kalakas yung bagyo na ating pinagdadaanan natin ngayon, mas makapangyarihan po yung ating Panginoon na ating pinagkakatiwalaan. So sabi nga po dito, for the Lord your God, I will be with you. Sabi niya, for the Lord your God, I will be with you wherever you go. Sabi nga ng Panginoon, ako ang iyong Diyos, magpakatatag ka. Sabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1, verse 9, anak, magpakatatag ka dahil sasamahan kita saan ka man pupunta. Kaya mas maganda po ang advantage po natin. Mayroon po tayong Panginoon na siya pong nagbibigay ng encouragement sa atin. Kaya nga po nung dumating nga po yung baha, binabantayan ko doon sa likod ng bahay dahil marami po kaming stock na libro doon na pinapamigay po namin sa mga disciples. So sabi nga nung napapansin ko po parang mas mataas na po, Lord, nung nakatayo po ako doon sa gilid ng ilog, sabi ko, Panginoon, parang yung himalan ni Lord, mas mataas yung ilog kaysa ang tingin ko, parang mas mataas yung ilog kaysa doon sa kalsada. Pero bakit yung kinakatayuan ko, hindi po tumataas? Kasi sabi ko, Lord, i-preserve mo naman po yung mga books na ito namin pong pinapamigay sa mga disciples. So, dinadangkal ko po pag lumakas yung ulan, tataas yung tubig, pero dinadangkal ko po yung distance ng mga books ng sa library kasi marami po. Dinadangkal, ganito na lang kalapit yung tubig. Pag lumakas yung ulan, tataas yung tubig, unti-unti, Lord, huwag mong hayaan na maabot yung mga libro namin pong ipinapamigay. So, ang nakita ko po doon, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung tubig, kahit gaano kalakas yung buhos ng ulan, yung tubig na nanggagaling sa ilog, unti-unting nagsusubside, kahit malakas yung ulan, yung tubig ay unti-unti bumababa. Sabi ko, Lord, salamat at na-preserve yung mga books na aming pong ipamimigay. Kaya po nung Saturday, marami po kaming naibigay na libro. Kaya yun po yung kabutihan ng Panginoon. Pangalawa po, kung bakit inaalaw ng Diyos na tayo po ay dumaan sa mga pagsubok minsan. Pangalawa, binibigyan po tayo ng panibagong kalakasan. Yan. Una, sabi nga, wag daw po tayong ma-discourage, wag daw po tayong madismaya. Pangalawa, sabi nga ng Panginoon, pag dumating yung mga trial sa buhay natin, bibigyan po tayo ng Panginoon ng panibagong kalakasan. Dahil ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi po dito, wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. So, sabi nga, pag dumating yung trials na yung sabi niya, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo ay subukin ng higit pa sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng mga pagsubok, sabi dito, binibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ang lahat ng mga pagsubok. Yun po yun. Energetic po tayo. Di po ba minsan, subukan niyo po minsan, pag may dumating na hindi ka handa, parang nanghihina ka, di ba? O kaya pakinggan mo na lang yung mga testimony ng mga binabaha. Minsan, Lord, parang hindi ko kaya yun na. Pero sabi nga, pag dumating yung sitwasyon na ikaw naman po ay susubukin, sabi nga, nandito po natin mararanasan yung panibagong kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Kaya po, minsan, ang maganda po dito, nung nakarang araw, parang 3 araw na kaming pabalik-balik sa ospital dahil yung misis ko po ay nakakaranas. Sabi niya, nanghihina ako. Unang araw, punta kami sa ospital, wala pong doktor. Babalik po kayo bukas. Sabi nga, kinabukasan, babalik po kami sa ospital, wala naman doktor. Pangatlong araw, babalik din po kami sa ospital, wala pa rin doktor. Nanghihina na daw po yung aking asawa. Sabi ko, ipanalangin na lang natin.
na bakit pa tayo pupunta sa hospital, nandyan naman si Lord na magpapagaling sa'yo. Kaya by the grace of God, hanggang ngayon, pinagaling na po ni Lord yung aking asawa. Amen. Kaya po sa oras na ito, sabi nga, pag na po tayong dumaranas ng iba't ibang pagsubok, nandyan ang Diyos na siya po ay tapat at hindi niya pinapahintulot na tayo ay subukin na higit pa sa ating makakaya. At higit sa lahat, pagdating ng mga pagsubok, binibigyan niya po tayo ng Panginoon ng panibagong kalakasan para mapagtagumpayan niya po natin ang lahat ng mga pagsubok sa ating buhay. Kaya marami pong salamat mga kapatid sa walang sawang pag-tune in sa programang araw-araw na pagpapala. Maraming pong salamat at bago po tayo magsasara, tayo po muna ay manalangin. Kapatid, kung ikaw man po ay nakakaranas ngayon ng panghihina, nandyan ang salita ng Panginoon. At ang sabi niya, tayo po ay lumapit sa Kanya, bibigyan niya po tayo ng kapahingahan at panibagong kalakasan. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na siya pong nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga hanggang ngayon, kung meron po kaming kapatiran na hindi pa po nakaka-recover, Panginoon, nagdaang bagyo, Panginoon. Lord, kung meron pa nga po kaming kababayan, Panginoon, na nandun po sila sa evacuation area, dalangin po namin, Lord, na pagpalain mo po sila. Ganon din po, Panginoon, kung meron din pong kapatiran po namin na nangailangan ng family restoration, O God. We pray, Lord, na ang pag-ibig mo po ang siyang mamamagitan sa kanilang tahanan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang programang araw-araw na pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen.